Magandang araw mga bata! Para sa ating aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4, Quarter 2, Week 9, tayo ay gagawa ng maikling report na may kasamang table, chart at photo o drawing gamit ang iba't ibang tools na nakasanayan. Bago tayo magdako sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Ano ang gamit ng tool na may kita sa ibaba? Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Kayo ay may 2 minuto upang sagutan ito. Mahusay. Ang sagot sa unang bilang ay alignment. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Ano kaya ito? Magaling. Ang ikalawang bilang ay tinatawag na underline. Ginagamit natin ito upang salungguhitan ang text sa Microsoft Word. Ikatlo. Tama. Ito ay tinatawag na bold text. Ika-4. Kung nais nating palitan ang size ng ating font, ito ang kailangan nating tool. Ang tawag dito ay font size. At ika-5, ginagamit natin ito upang i-save ang ating gawa. Mahusay mga bata! Pagmasdan naman natin ang larawan. Nakakita na ba kayo nito? Magaling! Mayroon bang ganito na malapit sa inyong tahanan? Tama. Minsan, nakikita natin ito sa malapit sa isang paaralan, malapit sa ating tahanan, o sa ating barangay. At ito ay tinatawag na karinderya. Sa karinderya, ano kaya ang kanilang itinitinda? Magaling! Sila ay nagtitinda ng samut-saring ulam. Bakit nila ito bibilhin? Binibili ito ng mga tao sapagkat ito ay abot kaya. Magkano ang presyo nito? Ang halaga ng bawat ulam ay minsan nagkakahalaga mula 20 pesos hanggang 60 pesos. Ano-ano ang gastusin sa paggawa ng produktong itinitinda? Gumagamit sila ng iba't ibang sangkap sa pagluluto gaya ng gulay, isda at karne. Ngayong araw ay gagawa tayo ng tinatawag na business proposal. Kung kayo ay nangangarap magkaroon ng negosyo,
dapat matutunan natin kung paano gumawa ng business proposal. Ang business proposal ay isang dokumentong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang produkto o serbisyo na maaaring inegosyo. Ang business proposal ay dapat naglalaman ng mga sumusunod. Una, pangalan ng produkto. Ikalawa, maikling talata na naglalarawan sa produkto. Ikatlo, isa o dalawang retratong makatutulong sa paglalarawan ng produkto. Kaapat, table na nagpapakita ng maaaring gastusin sa pagsisimula ng negosyo na may kasamang pagpapaliwanag. Kalima, chart na nagpapakita ng maaaring kitain kada linggo. At ika-anim, pangwakas na pangusap na nagsasaad ng kapaki-nabangan ng negosyong iniminumungkahi. Mayroon tayong simpleng halimbawa ng business proposal na makikita dito. Ang produktong ating ibibenta ay kakaning Pinoy. Ito ang maikling talata na nagpapaliwanag kung ano nga ba ang produkto na ating ibinibenta. Ang kakaning Pinoy ay masarap at swak sa budget at panlasa ng bawat Pilipino o mamimili. Sa ibaba nito makikita ang chart na kung saan ay nagsasaad ng puhunan na nagkakalaga ng 1,500 pesos. Ang gastusin na gagamitin sa sangkap, bayad sa paggawa, sweldo, at renta sa lugar ay 1,500 pesos. Pagkatapos mo itong ibenta, ang pinagbilhan, paghalimbawa, ay 4,000 pesos at ang ating kinita mula sa ating pinagbilan ay 1,000 pesos. Ito ay halimbawa ng simpleng business proposal na maaari nyo ring gawin. Sagutin natin. Kulayan ng pula ang puso kung ang pangungusap ay nagsasaad na impormasyon na dapat ilagay sa isang business proposal at iwanang walang kulay kung hindi. Una, mensahe sa mga mamimili. Ikalawa, pangalan ng produkto. Ikatlo, chart na nagpapakita ng maaaring kitain kada linggo. Ikaapat, nutrition facts. At ikalima, table na nagpapakita ng maaaring gastusin sa puhunan. Mayroon kayong 2 minuto upang sagutin ito. Magaling! Ito naman ang ating sagot sa ating maikling pagsasanay.
Mahusay mga bata. Sigurado ako na meron na kayong ideya kung paano gumawa ng business proposal. Pagkatapos nating pag-aralan ito, maaari na nating sagutan ang mga sumusunod na pagsasanay sa ating module. Sagutin ang subukin, tuklasin, at tayahin na makikita sa ating EPP4 module. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa pakikinig.